magsa-survey tayo bukas mga kababayan. Paiyakin ulit natin ang mga DDS. Kasi to. Marami sa kanyang issue. Para sa iba, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Opo. Dito. Mga interview, short survey lang po. Yung hinahanap ko yung DDS na bumaliktad eh. May DDS kasi yung bumaliktad. Nawala na Ano po siyang pangulo? Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang inyong pegador. Ang buwebe. What's up mga kapatid? Welcome back to my YouTube channel. Ikaw, madam, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? No comment din. Solid na. Solid no? Nasa itsura niya na hindi siya guilty. Ito. Wait. Ito ata yun. Ito. Yan, ito. Thank you. Yan. Pakinggan nyo difference ng may utak sa walang utak. Pakinggan nyo ito. Tingnan nyo. Kung kumpara natin yung bata sa matanda. Bata sa matanda. Wait lang. Tatapos Gusto nila. mo sa kanya sa impeachment, okay lang, sama kayo sa vlog. Okay. Yan. Okay lang. Itatanong lang ako. Short question. Tatanong lang. Pakinggan nyo Tatanong lang ako. Ito. Sir, ano hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Ay, guilty. Bakit? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit guilty? Kasi unang-una, Ayan, balikan naman natin yung mga nangyari at pinagagawa niya noon. Tawag dito, siyempre papabawa ko na lang yung sagot. Tawag dito, pondo ng bayan. Ngayon, iisip tama. mo na maigi yung halaga mismo na nagamit niya. Ang bilis mawala, tapos wala siya maipakita kung saan ginamit. Di ba? Una doon, ang problem agad is transparency. Kung baga ba tawag dito, clear. Yung bata, alam ang salitang transparency. Kayong mga Duterte supporter, alam nyo salitang transparency? Di ba hindi? Kung saan napunta yung pera ng bayan. Hindi yung pera yun eh. Pera yun ng bayan. Ngayon, Correct. kahit na sabihin niya kahit yung puro sabihin niya palagi na ginamit niya para dito, para sa edukasyon, kung wala siya maipakita na kahit resibo man lang nun, ibig sabihin na may pagkakamali sa kanya o may problema. May anomalya. So, feel ko guilty siya kasi, lalo na kapag pinapatawag siya, usually hindi nga siya nagpapakita eh. Tapos kung magpapakita man siya, walang connecta sa sa paghinga. Alam nyo ba sa FB mga kababayan, itong bata na to, hindi lang itong bata na to ang nagtre-trending ngayon sa FB at may mga million views na. Maging yung in-interview ni Biyahe ni Koy TV na na batang babae, siya din po, yung batang babae rin na yon ay meron ng kasalukuyang 5 million views in counting. Okay? Dahil ganon kalupit ang mga kabataan, meron na silang tawag dito, tamang kaisipan at alam nila ang isasagot nila sa mga issue na nangyayari sa ating bansa. Especially yung nakulimbat ni BP nyo. Na hindi ma-explain. Ito, ay ganyan. Sa perspective ko, guilty talaga siya. So para sa'yo, dapat ba siya magpaliwanag sa confidential funds? Dapat. Kasi dapat. Yung sinabi ko, tawag dito, pera ng bayan yun. Hindi niya pera yun. Dapat pinapaliwanag niya kung saan napunta yun. Sabi nung iba, naging deputy secretary siya, naramdaman mo ba? Look, parang napuntahan, parang umubulang siya, tapos parang nilinisan niya, pinainit lang yung upuan, tapos tumayo na siya, gano'n. Wala naman nangyari, di nga namin dama. At tapos siya presidente, ano masahe mo? Huwag na, tigil niya na yun, wala naman nangyari. Feel ko, kasi syempre, papapanood niya man to, feel ko kasi kung gagawin niya yun, tawag dito, parang wala namang mangyayari. Kung gusto niya tumakbo, dapat may patunayan muna siya, hindi yung puro salita, tapos gumagawa lang siya ng skandalo sa kung saan siya mapunta. Tapos ang hilig niya bumiyay sa iba't ibang lugar, wala nga siya nagagawa dito. Sorry. Tanga-tanga daw BP niya, sabi ng mga kabataan. DDS pa more. Mamaya mag-play tayo yung usually sagot ng mga
DDS. Sige. Yun lang naman, freedom of expression niya. Freedom of expression. Yun nga yung napapansin ko kasi tawag dito, alam mo yung wala naman siya nagagawa. Nanahimik mga DDS, oh. Kasi tatabo siyang presidente, anong gagawin niya? Dadalhin niya sa biyaheng Pilipinas, ikot-ikot tayo all around the world, gano'n. Hindi. May patunayan mo na siya. Correct. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you. Ano school ka, sir? Aralio. Ano? Congrats. Salamat. Thank you. Buti pa yung mga batang bagong botante ngayon, mga kababayan, alam yung kanilang sinasabi. Alam yung kanilang sinasagot sa mga issue na kinakaharap ng ating pamahalaan ngayon, no, regarding sa mga matitinding korupsyon, 'di ba? Alam nila, updated sila up to now. Alam nila kung paano, no, sasagutin ng mga kabataan itong ganitong mga klase ng issue. Kung yung mga kabataan nga nakakasagot ng ganito, bakit yung mga DDS hindi makasagot ng ganito? Watch this. Ayan, Okay lang ba? Opo. Ma'am, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit not guilty? Yung wala naman siyang ginagawa dito. Wala naman siyang kaso dito. Tsaka wala naman siyang ginagawa dito sa Pilipinas. Wala naman siyang ninanakaw. Ayan narinig nyo. Sabi ni ate dito, okay, not guilty daw para sa kanya si Sara dahil wala naman daw ninanakaw, wala naman daw ginagawa, wala naman daw kaso. Eto, pakinggan nyo. Hindi po ba pag nanakaw, yung hindi niya magpapaliwanag kung saan napunta ang confidential fund? Magnanakaw din po. DDS yan Magnanakaw din po. Laki po. Laki po. Laki? Oo, sir. So okay lang sa'yo? So okay lang sa'yo siya magpaliwanag? Oo, sir. Okay lang? Okay po. Okay lang. So okay lang sa'yo na hindi niya na ibalik yung 73.2 million hindi. na pinababalik ng COA? Hindi. Dapat balik niya po yan sa bayan yan. Bumaliktad, di ba? Ewan ko sa kanya, hindi ko siya iboboto, sir. Ayoko na kasi nakita ko na yung ano niya. Bakit ako boboto sa magnanakaw, sir? Maraming salamat. Boom, panot. On the spot. Si ate ng pro DDS, die-hard supporter ng Duterte, bumaliktad on the spot sa interview. Nalaman lang niya, ganong kasimple mga kababayan. Ibig sabihin, nagpapatunay lang dito mga kababayan na mas mulat ang kabataang Pilipino ng mga bagong botante ng ating sambayan ng Pilipinas, 'di ba? Itong mga kabataan na to ay mas may time mag-research nga naman. Mas may time mangialam sa mga nangyayari sa gobyerno, 'di ba? Sa mga ninanakaw ng mga public official, ng mga public servant, 'di ba? Ganun kasimple 'yon. Pero si ate mismo, narinig nyo, 'di ba? Narinig nyo mismo, hindi siya updated na meron palang ninakaw na ganun sa confidential fund. 'Di ba? Kaya hindi na raw niya ngayong alam na niya, hindi na raw niya iboboto. Magnanakaw daw pala. Ulitin natin, baka sabihin, Okay lang. So, okay lang sa'yo na hindi niya na ibalik yung 73.2 million Hindi. na pinababalik ng COA? Hindi. Dapat balik niya po yan sa bayan yan. Tama. Tapos sa presidente na masabi mo? Ewan ko sa kanya, hindi ko siya iboboto, sir. Ayoko na kasi nakita ko na yung ano niya. Huwag na, bakit ako boboto sa magnanakaw, sir? Huwag na lang. Sige po, maraming salamat po. Thank you. Si ate bigla on the spot, nagbago no? Di ba? Anong tapos na ang confidential fund? Hindi pa tapos ang confidential fund, mga kababayan. Hindi pa tapos. May panibago. Nadagdagan yung mga overpricing na nakita ng COA. Hindi pa tapos ang confidential fund na yan. Sino may sabi sa inyong tapos? Nakalagay nga dun sa impeachment complaint laban sa kanya. Sasabihin nyo, tapos na, mga unggoy. Diba? Walang tapos dahil hindi pa nasisimulan ang ongoing impeachment niya. Diba? Ano nagbayad? Walang binabayad sa mga ganito, tanga. Public survey to.
Walang binabayad. Tingnan mo nga, no cut to. No cut yan, tanga. Hindi nyo lang matanggap na mismo mga DDS, pag na-interview, nagbabago ang ihip ng hangin. Di ba? Tuloy natin. Boss, pwede kasama sa vlog, boss? Okay lang. May tatanong lang kami. Pinapakita nga yung mga tumatanggi tapos sabihin nyo, cut. Sabihin nyo, bayad. Nakita nyo nga, tumatanggi. Di ba? Factory direct sourcing on Alibaba. Pinakita nga yung tumatanggi tapos sasabihin nyo, bayad, mga tanga. Ganun ba kayaman ng mga vlogger para magbayad kada isang tao, mga syunga? Diba? Direct sourcing. No cut yan. Boss, pwede kasama sa vlog, okay lang. May tatanong lang kami. Quick question lang, mabilisan. Sir, lang hatol mo sa kanya sa impeachment, guilty or not guilty? Wala akong alam dyan, sir. Diba may mga tumatanggi, Hatol mo sa kanya. may mga tumatanggi. Narinig nyo, tumanggi siya. Tapos sasabihin nyo, bayad. Hindi nyo lang matanggap, mga didilis, hindi nyo lang talaga matanggap kung gaano, katatanga ang mga sumagot ang mga DDS. Hindi nyo lang talaga matanggap 'yon. Literally. 'Di ba? Yung sagot nga ng bata, nagkukumahog kayo diyan, 'Di ba? Nagkukumahog kayo, inaalam nyo pa sa nakatira. Bakit papapatay nyo? Yung mga utak nyo Mga utak, ano ang mga DDS, mga kababayan? Ano ang mga pro-DDS? Utak? Utak kriminal. Tingnan, may nag-comment yan, may nakita ko kanina nag-comment yan, taga saan yan, anong pangalan yan? Di ba? Inaalam kung taga saan yung batang magaling sumagot, di ba? Doon nag-aaral sa Arellano, puntaan nyo. Ako bukas, meron din akong tawag dito, kalye serye. Abangan nyo kung saan yung kalye survey natin. No cut pa rin yan. No cut kasi kami, pag nag-interview kami, no cut. Mapa Pro Duterte ka, BBM ka, mapa Leni ka, mapa Pinklawang ka, Dilawang ka. Wala kaming pinipili. Dahil importante ang opinion at saloobin ng taong bayan. Diba? Oo, kaya takot sa Duterte. Utak kriminal kasi. Diba? DDS, isang comment. Correct, pare-parehas, diba? Mga troll Yan yung makinarya ng DDS. Yan ang makinarya ng mga Duterte. Yan yung nasa China. Yan yung nasa China, yung mga na yan, mabibilis mag-type na yan. Trolls yan yan yung binayaran ng makinarya ng mga DDS, ng mga Duterte. Makinarya nila yan. Diba? Kaya nga pagka tinanong mo hindi sumasagot, diba? Hindi sumasagot. Type lang dyan ng type. Type lang ng type. Bangag. Bayaran. Diba? Nakailang maleta ka. Diba? Diba? Ganun ang nila, atake nila. Utak kae. Tama, diba? Tulad nito, Not guilty? Bakit not guilty? Duterte ako. Ayan Duterte yan, So ito, okay lang ba sa'yo na hindi na siya magpaliwanag sa confidential fund? Ordinary ang tao na ako. Ako makialam sa mga Opinion lang. Ikaw, okay na sa'yo, wag na siya magpaliwanag. Wag na pa. Wag na. Kahit na narinig niyo paano sumagot, ng taong bayan na 73.2 million. Wag na, ayos na yan. Sabi ganun. Sa ganyang malaking halaga, hindi ko na alam paano ordinary ang tao na tayo. One last question, tatakbo siya presidente. Ano masabi mo? Ano yung pangarap niya? Para sa karamihan, supportahan na lang. Supportahan mo rin yung mga pagpatay. Sige po, salamat po. Mga DDS, tayo na, i-ano nyo naman yung bandera nyo.
Dinurog kayo ng kabataan, ha? Awit sa'yo, tol. Awit sa'yo, tol. Wala. Simpleng mamamayan lang tayo, eh. Pero Duterte daw siya, eh. Duterte ko, eh. Proud pa, eh. Di ba? Proud pa, eh. Nung pinakita yung, yung confidential fund, saka yung overpricing na report ng COA at pinababalik ng COA, wala na masabi. Na bahala sila dyan. Pag ganyan kalaking pera, bahala na sila dyan. Ordinaryong tao lang tayo. Ng putyang gala. DDS pa. Pagkakalya serye talaga. Pagka ganito mga kalya survey, napapahiya talaga ang mga pro Duterte. Nung nag-ano rin ako, nung nagkalya serye nga ako, ito yung kalya serye ko. Tawa ako ng tawa, eh. Sa Imus Cavite yon. Imus Cavite ako nagkalya serye. Tawa ako ng tawa talaga. Sa unang kalya serye ko sa Cubao, Farmers Cubao. Tawa ako ng tawa kasi lahat ng mga pro Duterte, lutang talaga sumagot. Sa totoo lang. Iho, kumain na kayo. Masarap yan. So yung mga kababayan, nandito tayo ngayon sa Imos Market dito po sa sa lobby na sa Payan. Ayan, no-cut to, no-cut to. Ito no-cut yan. No-cut yan. No-cut yan, mga kababayan. So dito tayo mag-start. So kuya, excuse me po. Sir, bilang po, pabor po ba kayo sa impeachment laban kay Sara Duterte o hindi po? Bakit po sir? Siguro, isa naman sa trials doon sa naman sa mga ebidensya, mas acceptable naman. Kasi hindi naman siya masagot ng tama yung mga question na kay Antiveros. Sabi niyo po ba may nagawa kayo sa Pilipinas? Pero sa dagan from sa mga pinangako niya from intelligence. Pero hindi namin siya masyadong Okay, thank you sir. Ano po pangalan niya sir? Dito yan sa isa sa mga flower shop dito po sa Lotus na tama. Ano ba sa Imos Public Market? Thank you sir. Diba? Pansin nyo mga kababayan, pagka pabor sa impeachment, diba? Pag pabor sa impeachment, complain labang kay Sara Duterte. Diba? Ang hina-highlights lagi ng mga sumasagot, no? Kailangan sagutin dahil pera ng taong bayan 'yan. 'Di ba? At para sa kanila, guilty si Sara dahil hindi nga sumasagot, hindi nga uma-attend. 'Di ba? Hindi uma-attend. Tapos sasabihin ng mga pro Duterte, 'di ba? Scripted, bayad, tayo na. 'Di ba? Ayan na lang ba kayang sabihin ng mga pro Duterte, mga kababayan? 'Di ba? Wala ka palang pake, ba't nandito ka? 'Di ba? Papansin lang ganon. Wild dog, last mo na yan, ha? Isa lang comment mo lagi. Kilala mo na ba yan? Tigas. Thank you, Tigas. Kilala mo na yan, tol? Ba kilala mo Lagi mo ba nakikita yan? Iisa lang ang comment, no? Yan yung sinasabi natin, mga kababayan, na kailangan masagot ng tama ni Sara Duterte yung mga pinaparatang sa kanya. Kung walang katotohanan yung inilabas na ebidensya ng COA at wala siyang anomalya sa kanyang mga bank accounts, di ba? Ba't hindi niya ipa-open? Kasi kung ako, for example, alam ko sa sarili ko, hindi ako guilty. Bakit hindi ako papayag? Ba't hindi ako papayag na halongkatin ang salin ko, halongkatin ang aking Papayag ako, hindi ako guilty eh. Diba? Papayag ako, wala akong ninakaw eh. Papayag ako, wala akong anomalya. Ganun lang kasimple yun. Diba? Pero si Sara Duterte,
O, ang mga Duterte. Di ba? Si Digong nga mismo on the spot hinamon ni Senator Sani Trillanes. O, pirmahan yung waiver, mabuksan yung bank account ni Digong. O, anong sabi ni Digong? Payag ako, pero sasampalin ko siya sa harapan ng tao. Pumayag si Trillanes, pinirmahan ba ni Digong? Hindi pinirmahan ni Digong. O, pumalag na si ron. O, sige, sabi ni Trillanes. O, para lang nabuksan. O, pero pinabukas ba ni Digong yun? O, anong sagot niya? Anong buwelta niya? Bakit? Hindi ko ba afford yung 5 billion na yan? O, pero samantalang sabi niya, wala siyang pamasahe paluwas ng Maynila. Paluwas ng magmula Davao hanggang Maynila. O, diba? Kaya nung ang akala ng mga DDS, mahirap talaga si Digong. O, nung nilatagan ng ebidensya dun sa Blue Ribbon Committee ni Trillanes, galit na galit, gustong manakit. Di ba? O, ba't ngayon si Sara Duterte ayaw niya rin pumayag? O, ayaw niyang pirmahan. O, yung subpoena, yung waiver, para buksan ang kanyang bank accounts. Di ba? Bakit? Kung talagang inosente ka at wala kang 'di ba, kasalanan at wala kang tinatago, why not coconut? Ba't natatakot ka? Meaning to say, natatakot ka na may madi-discover diyan. Ganun lang kasimple yun eh. Kaya nga ayaw niyang sasabak sa mga debate. Paano na sa presidential election 2028? Hindi na naman siya sasama. Or hindi na naman siya sasali, panigurado, sa mga public debate na ginaganap, na traditional nang ginagawa sa mga tumatakbong pagka-presidente or pagka-pangulo. Diba? Yun eh. Last year, hindi rin siya diba? Last year po, mga kababayan, kung matatandaan nyo, hindi rin siya umattend sa mga debate. Hindi rin siya umattend sa mga debate. Diba? Kasi bakit? Natatakot po siya, mga kababayan, sa mga ganyan debate kasi simpleng question nga lang eh. Buffering na eh, diba? Umiikot na yung tornilyo sa utak eh, diba? Umiikot na yung tornilyo sa utak dahil wala nang masabi. Diba? Pakinggan nyo paano sumagot yung nyo. Paano sumagot yung inyong Ako po ay ordinaryo lang. Lima magandang. Yes, sa dito. Ganun lang si Man Jordan. Anan ba na? Hindi pa nga nakakal. Fifth, samantalang mga kabrigada, I offer my life, my strength, and Hindi pa. my Tapos yun naman dapat babanta. Meron bang patay na nagbabanta? Kasi yung pagbabanta niya, kung totoo man na ito yung worth it. Patayin natin. Dahil nakatuon ngayon ang atensyon ng marami. Saan na yan? Patayin natin. Tapos hindi natin ng picture. Tapos, ilabasan na namin. Diba? Pictures. Tinatanong siya mga kababayan. BP Sara sa Maleta issue. Antayin daw natin, tapos kunan natin ng pictures at saka ilalabas na naman natin. Ganun kabugo itong idolo nyo. Yung iniidolo nyo, ganun kabugo. Kabugok. Ilabas na naman namin. Sabing ganun. Ulit. Tapos, ilabas na namin. Diba? Details by details niya sinabi. Ang sabi niya sa Maleta issue, antayin natin. Tapos, kunan natin ng picture. Tapos, ilabas na naman natin. Nakumanti na pa sa tipaklong talaga. Di ba?
Di ba? Ganyan sumagot. Tapos ano nyo ng debate, di ba? Hamunin. Diyos ko, wag nyo na pong hamunin. Kung sino mahumahamon dito, alam nyo na. Alam nyo na kakalabasan. Tapos gusto maging presidente nito, mga kababayan. Do you think magagawa niya yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na pagkatrabaho? Hindi. Never. Ngayon pa nga lang vice-presidente, nasaan? Biruin yun, nag-request siya ngayon taon ngayon 2026. Umattend siya, pumunta siya sa sa Senate para sa releasing pag-aproba ng kanyang confidential fund. Ngayon na naman, di natin malaman sa lupalop na andoon. Diba? Sabi nga ni Yusek Claire, unang putok sa Middle East, nasaan siya? Sa ibang bansa. Sa Malaysia, nag-uukay-ukay. Anak na sa tipaklong, diba? Ganon kalupit, yung presidente nyo. Sige nga, pag ito naging presidente, anong gagawin nito? Sige nga, mga DDS, may tanong lang ako. Anong gagawin niya? Ano sa tingin nyo magagawa niya? Dali na! Ngayong maayos ang tanong ko, hindi kayo makasagot. Ano magagawa ni Sara bilang Pangulo? Ano nga marami, sabi niyo, marami. Ano nga? Specific, ano magagawa niya? Marami daw. Gayong vice-presidente nga lang siya, hindi nyo alam kung ano nagawa niya sa Pilipinas Di ba? Bakit ako nakasalamin? Cute ako Huwag ang problemahin yung salamin ko. Pang-cute lang yan. Tapos, wala naman sagot lechugas talaga itong mga pro Duterte na to. Tinatanong na maayos. Ngayon, wala ba isagot? Marami raw, binibigyan mo ng specific. Wala ba isagot? Ay, nako. Yusdio, Marimar. Nakakatawa kayo. Pati sa lamin ko, question ninyo. Vlogger ako. Diba? Ito, isa to sa mga isa sa mga tawag dito, signature ni Birador Pikwa. Ba't hindi nyo questionin kung bakit nakasalamin si Ben Tulfo? Di ba, huwag yung pakialaman yung gesture ko. Ang papogi points ko to Ngayon, kung pangit kayo, wala akong pakialam doon. Hindi yun ang usapan kung pangit kayo o hindi. Ang usapan dito, anong magagawa ng inyong presidente sa 2028. Diba? Diba? Ito nga simple simpleng bagay. Simpleng bagay na tanong, hindi nyo masagot. Ito nga ang nagagawa ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos hindi nga magawa. Hindi nga minsan nagawa ni Digong. Anong ginawa ni Digong? Minura mga jeepney driver. 'Di ba? Pinatay yung mga mahihirap. Sino yung mga kanang kamay niya? Drug lord. May tanong ulit ako sa inyo. May tanong ulit ako sa inyo, mga DDS. Ano ni Digong? Kaano-ano ni Digong si Michael Yang? Sige nga, na merong kapatid na nasabat sa Davao City na tone-toneladang drugs na nasabat ng NBI. Kaano-ano ni Digong si Michael Yang na may kapatid na nakakulong ngayon dito pa rin sa Pilipinas na ultimate drug lord sa Davao City na nasabat ng NBI. Kaano-ano ni Digong yon? Sige nga. Sagot, mga DDS. Kaano-ano ni Digong si Michael Yang na may kapatid na nakakulong dito? Kasi si Michael Yang nakalipad na kaano-ano ni Michael Yang si Digong? Sagot. Naknang. Hindi nyo masagot? Kala ko ba pro kayo? Ba't hindi nyo masagot? Kaano-ano ni Digong si Michael Yang na merong kapatid na nahuli ng NBI sa Davao na may tone-toneladang droga.
Oh. Davao City, oh. Ano-ano ni Digong yon si Michael Yang? Kaano-ano? Kaano-ano? Ah. Hindi niya alam. Ano? Ano? Hindi niyo alam? Business partner. May meron doon, oh. Sumasagot, oh, business partner. Ano, hindi nyo alam? Lakman ko ko, para saan pa naging pro Duterte kayo? Hindi nyo pala alam kaano-ano ni Michael Yang, si Duterte, si Digong. Oh. Oh. Ayun, may nakasagot, economic advisor. Oh. Oh, 'di ba? Bakit meron, 'di ba? Bakit economic advisor ni Digong yung mga drug lord? Bakit? Anong meron? Anong meron? Anong meron? Bakit dikit na dikit si sa mga drug lord? Bakit? Naknanto ko naman, oh. Yun yung sinasabi natin eh. Tapos sasabihin nyo, malinis. Oh. Kung mahirap si Digong, di ba? Di dapat hindi siya dumidikit sa drug lord. Ang kadikit niya dapat mahirap. Di ba? Mahirap siya eh. Saka dapat, kung mahirap ang mga Duterte, dapat yan, di ba sabi nila, mahirap sila, simpleng buhay lang ang Duterte sa Davao. Bakit afford nila ang 150 million a month na talent fee or bayad kay Attorney Kaufman? Hindi pa kasama, kay Kaufman lang yun, 150 million a month, Hindi pa kasama yung niya, hindi pa kasama yung tawag dito, yung ibang team niya, yung legal team. Oh. Hindi pa kasama legal team ni Duterte. Bakit afford nila? Partner sila sa di ba? So, huwag tayong makipaglokohan dito, mga kababayan. Hindi tayo nakikipaglokohan. Lahat yan public servant. Lahat yan public servant. Wala tayong sinisino rito. Kahit si mahal na Pangulo, sinasabi nga natin. Si PBBM, hindi niya pinipigilan yung impeachment laban sa kanya. Sabi nga niya, kasuhan nila ako. Haharapin ko kung anong kaso ang ikakaso nila. Haharapin niya. Kasi karapatan mo yan na magkaso. Kaya kayong mga naandyan na nasa babang DDS, what are you waiting for? Magkaso na kayo. Diba? Mag-file kayo ng case kasi yung bunganga nyo, walang magagawa. Walang magagawa yan. Oh. Kaya nga yung kuda ng kuda, diba? O kami, kasama kami ni Senator Sonny Trillanes nung nag-file kay Sara Duterte. Mumangawa kami rito and at the same time, may ginagawa kami. Oh. May ginagawa kami. Oh, di ba? Oh, alam namin na corrupt si Sara Duterte. Alam namin may anomalya si Sara Duterte. Alam namin na may hindi siya masagot na confidential fund. Tinatalakay namin and at the same time nagkaso. Di ba? Nagkaso. Ganon. Kayo, ngal-ngal lang kayo ng ngal-ngal dyan. Putak kayo ng putak. May justisya ba dyan sa ginagawa nyo? Mga gago. Kahit anong sabihin nyo dyan, mga gago kayo. Para lang kayong tanga. Di ba? Hindi nyo ba kaya to? Hindi nyo kaya? Hindi nyo kaya? Wala iyakan. Oo, trabaho lang. Wala iyakan. Tatrabaho tayo dito bilang isang vlogger. Sayang naman yung kita ko sa inyo. Kaya mag-like na kayo. Like and share lang. Revenue din kayo. Diba? Sayang din kayo. Pagkakakitaan din natin ng mga didilis. Diba? Di nyo kami kaya, no? Iyak. Yun yung sinasabi natin. Kaya mga kababayan, ito, magsilbing aral sa atin ito. Doon tayo sa totoong may nagawa. Yan si Pangulo na yan. Pangulo na ng Pilipinas yan. Ang alam na lang niya magtrabaho para sa bayan. Diba? Nailuklok na yan. Pinakang mataas na yan.
Pangulo ng bansang Pilipinas. Oh, kaya trabaho ang ginagawa niyan. Nagtatrabaho, nagsisilbi sa bayan. Yung Sara Duterte nyo, mag-aano pa yan, mag-a-apply pa, sa pagiging presidente. Oh, mag-a-apply pa lang yan. Kaya nga wala pang nagagawa eh. Mabuti pa to si Pangulong Bongbong Marcos. Litin natin ang ginawa niya ngayon. According sa Bilyonaryo Channel, President Ferdinand Marcos Jr. secure a voluntary price freeze from major food manufacturers with commitments to hold costs steady for up to 60 days. For up to 60 days. To protect consumer. Yan ba nagagawa asan ba nagagawa ni Sara ngayon? Nasa krisis ang ating ni isa, wala man lang siyang naimungkahi. Sabi nga po ni Jose Claire Castro, 'di ba? Kahit kaaway mo ang pangulo, hindi mo naman kaaway ang taong bayan eh. Which is tama naman. 'Di ba? Tama naman. Hindi kaaway ni Sara Duterte ang taong bayan. Ba't ayaw mong gumawa ng paraan para rin kahit paano makatulong ka? Makatulong yung budget mo sa Office of the Vice President para saan? Para sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Wala nagagawa eh. Wala nagagawa. Tapos pagka sinabihan na asan yung budget, ngal-ngal ng ngal-ngal. Di ba? Yun. Kaya maging silbing aral sa atin to, mga kababayan, dahil alam ng ating mahal na Pangulo yung kanyang trabaho. Kaya kung sino man ang tawag dito, kung sino man po sa 2028 ang kanyang suportahan ng loyalista, okay? Nako, sigurado po. Sigurado. Yun ang magiging next president natin. So wag niyong ipanalangin, mga DDS, na tumakbo si Madam Leni. Dahil pag inendorso ni mahal na Pangulo si Leni Robredo, tapos ang eleksyon. Lalo na mga kabataan ngayon, napakadami. Natatawa nga ako dito yung sa ibang mga yung mga nasa ibang bansa, na mga citizen sa Amerika, sa kala mo talaga makakaboto sila rito eh, no? Kala mo talaga makakaboto pa eh, no? Natatawa na lang ako kasi yung marami may ingay dyan taga ibang bansa eh. Akala mo naman makakaboto eh. Hindi naman kayo makaboto. Di ba? Kaya natatawa ako kasi yung mga kabataan ngayon, alam na kung sinong iboboto. Alam na kung sinong karapat dapat. At alam nila na hindi si Sara yun. Kaya magkita-kita tayo bukas muli for another vlog, another live streaming, another topic na naman tayo bukas po. Maraming salamat sa nakalipas na 1 oras na pagsasamahan natin. Thank you very much and God bless everyone. No? Ito po muli ang inyong lingkod, Birador Piqua at your service. Maraming salamat at God bless everyone. God bless Philippines. Mabuhay po ang ating mahal ng Pangulo. Mabuhay si PBBM. At mabuhay ang bansang Pilipinas. Thank you and God bless everyone. Peace out. Peace. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even